Ano ba ang mapapala natin sa pagiging alagad ni Kristo? Ano ba ang gantimpala na makakamit natin sa pagsunod sa Kanya? Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakagandang pagnilaya natin ng mabuti ang mga pagbasa na ibinabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Kahit sa maikling panahon lang at oras, nasa likod ng ating maraming pinagkakaabalahan ay makarinig man lang tayo ng napakagandang mensahe na pinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa. Malayo man tayo sa simbahan, di man tayo makapagsimba, ngunit dahil sa tulong ng mga teknolohiyang ito ay maipaabot natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, maraming salamat din sa inyong patuloy na pakikiisa at pakikinig at sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa misyong ito, sa pag-share ninyo sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Ngayon ay nasa 15 araw na tayo sa buwan ng Setyembre 2024, araw ng linggo, nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 8, versikulo 27 hanggang 35. Ano ba ang sinasabi dito sa ating ebanghelyo? Napansin natin na si Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad kung sino siya. Sino at ano ang pagkakilala sa kanya ng mga tao at ng kanyang mga alagad din. At ang mga tinanong niya ay sumagot naman ayon sa kanilang kaalaman at ayon sa kanilang karanasan. Ngunit nang tinanong ni Jesus si Simon Pedro, ay napakaganda ng kanyang sagot. At ang sagot na ito ay nakasentro sa kanyang personal na pagkakilala kay Kristo at sa kanyang personal na karanasan habang kasama niya si Kristo. Kaya yung kanyang sagot, sabi niya, ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga, sabi ni Kristo sa kanya, mapalad ka. Dahil ang iyong kaalaman ay hindi dahil sa iyong narinig, kung hindi dahil bunga ng iyong pananalig at pananampalataya. Sa bandang huli, sinabi ni Jesus, kung sino man ang gustong magligtas ng kanyang buhay, ay mawalan nito. At kung sino man ang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa Ebanghelyo ay maliligtas. Alam natin na ang pagiging alagad ay hindi madali. Malaki at napakabigat na tungkulin ang nakaakibat sa ating mga balikat. Ang pagiging saksi, ang pagiging tapat na tagasunod. Ang malaking hamon palagi ay ang pagpapahayag hindi lang sa salita kundi sa ating mga kilos at gawa. Ang pagpapatunay na tayo ay kabilang ni Kristo, na tayo ay anak niya, na tayo ay tagasunod niya. Ang mga alagad na tapat na sumunod kay Kristo, ang gantimpala ay ang malaking hamon na minsan makawala ng pag-asa, mawala ng pag-asa, minsan ay makapagdulot ng panlalamig, minsan ay makapagpaligaw pa ng landas. Ang ibig kong sabihin, mahirap maging alagad. Maraming mga pagsubok ang ating mararanasan. Dito masusukat ang ating katapatan.
Kaya nga, sa pakiramdam natin na kung saan tayo ay malapit kay Kristo, doon pa minsan mas bumibigat ang ating buhay. Kaya mga kapatid, ang gantimpala ay kahinaan. Ang gantimpala ay malaking hamon sa ating pagiging tapat sa Kanya. Ang gantimpala ay pagdurusa. Ngunit sa likod ng mga ito, ang kapayapaan, ang kaluwalhatian ay matatanggap natin sa bandang huli. Naway patuloy tayo na magsikap at maging masigasig na magpahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating makakaya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat na alagad mo, na maging tunay na saksi, hindi lang sa salita, hindi sa gawa. Amen.